Yan, ng Panginoon, happy. Praise God. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Maarte pa naman ako sa mic. Praise God. Hallelujah. Revelations chapter 3 verse 14 hanggang 22 mga kapatid. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. And to the angel of the church of the Laodicean write, this thing says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are rich, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. So verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Verse 21, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Last verse. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, na mayari ng iyong mga salita. Dakila at tunay na banal ang mga salita, Panginoon, na libong taon man ang lumipas, sabalit patuloy na buhay na umuusap sa bawat isa sa amin. Sawayin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, dahil alam namin na ang bawat isa ay iniibig po, Panginoon, at pinapakalagahan ng aming kaluluwa. O Lord Jesus, nawa ang mga salita mo, Panginoon, mag-iwan ng aral sa aming buhay. Nawa ang mga salita mo sa gabi ito, Panginoon, magbigay ng iwanan sa aming buhay. Hindi nawa magdulot ng katutisuran ng mga salita mo, kundi maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Bless mo ang bawat isa, ang aming makikinig, Panginoon. Ihanda ang aming puso at aming pag-iisip na tanggapin ang iyong aral sa gabi ito. Patawarin mo sa mga pagkukulang at sa mga pagkakasala, Panginoon, at maging karapat-dapat nawa, maging daluyan ng tunog ng iyong darasal. Lord Jesus, hallelujah, purihin mo, Panginoon, sa gabi ito. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Amen. Praise God. Nakakapanibago pala mga kapatid kapag hindi na makapangaral. Kaya yung mga assignment ko sa kabila din, dun sa isang church, binibigay ko rin mga kapatid. Minsan, dumarating sa point na parang sila na lang, makinig na lang ako. Dumadating sa point na dinadown natin yung ating sarili. Dumadating sa point na kawalang gana mag-aral. Dumadating sa point na kawalang gana manalangin. Sa pagkain, nakakalimot. Sa pagtulog, nakakalimot. Sa pagbangon, usadyang kinakalimutan. Dumadating sa point, mga kapatid, na kawalang gana pumasok sa church, kawalang gana pumunta sa church. Dumadating sa point na down yung ating prayer life. Hindi na tayo nakikitang nananalangin. Dumadating sa point na nagpupuri tayo pero hindi natin maramdaman kung yung ating papuri nakarating sa presensya ng Panginoon. Dumadating sa point na kapag umaawit tayo, mga kapatid, parang walang kagana-ganang umawit. At dumadating sa point na yung Biblia, bihira na lang natin nabubuksan. The danger of lukewarmness.
Hindi lang kayo yung naarasan niya. Hindi lang ikaw, ako, o yung mundo ngayon sa kasalukuyan in general ang nakakaranas na malaking hindi mainit, hindi naman malamig. Nung isang araw nga, sabi ko sa sarili ko, bibili na lang ako ng keypad. Ibigay ko na lang yung touchscreen sa pamangkin ko. Kasi maghapon ako nagsiselfone, kahit wala akong tulong. Hindi ako sa gabi nagsiselfone. Hindi ko na nakikita yung sarili ko noon na laging nagbabasa ng Biblia. Hindi ko na nakikita yung sarili ko noon na parang bigla akong nakalimot mga kapatid. Kaya parang, actually, meron akong pinag-aralan na nasa notebook ko na isa. Iba pala yung nadala ko. Ibang notebook pala yung nadala ko. Kaya ito yung pangangaral na yung mga kapatid. Ang daspat talaga kayo hindi na pag-preparahan. But the danger of lukewarmness, yung panganib kapag ang tao hindi mainit o malamig sa paglilingkod sa Panginoon. Akala natin mga kapatid sa ating paglilingkod, nakakasanayan na natin na okay lang kahit walang panalangin, okay lang kahit walang fasting, okay lang kapag pumapasok ako sa church, lumalabas ako noon mga kapatid, hindi ako pumapayag na hindi ako iiyak sa simbahan. Kailangan bago matapos yung gawain, kailangan tutuloy yung luha ko sa pagharap sa Panginoon. Hindi ako papayag na magsimba ako na hindi ako umiiyak sa harap ng Panginoon. Pero asa na ngayon? Parang okay na lang sa akin na pumunta sa church at lumabas, tapos wala na. Yung hindi pagre-rebelde sa Panginoon, hindi pagre-rebelde sa magulang, hindi bisyo, hindi kung ano mang bagay mga kapatid, yung pinakadelikado sa buhay ng tao. Yung pinakadelikado sa buhay ng tao mga kapatid, kapag nakaramdam tayo ng nawawala tayo sa paglilingkod. Kapag nakaramdam tayo ng kawalang gana manalangin, reflect, repent. Kahit walang kagana-gana magbasa ng Biblia, pilitin natin ang sarili na magbasa ng Biblia. Kahit walang kagana-gana pumasok sa church, pilitin natin ang sarili na ihakbang papunta sa church. Amen. Dahil sigurado ako yun, kapag gusto natin tulungan ang ating sarili, na bumalik tayo, hindi naman lahat tayo nakakaranas ng ganon. Kapag tinutulungan natin ating sarili na ma-inlove sa Panginoon, ang Panginoon mayroong gagawin para bumalik tayo sa dati niya. Gagawa ng paraan ng Panginoon na itong aking anak nagsisikap na magpagamit sa church, nagsisikap na magsimba, nagsisikap na pumunta sa church, may gagawin ng Panginoon mga kapatid, mamangha ka na lang kinabukasan, yung panalangin natin sinagot ng Panginoon, mamangha na lang tayo yung matagal-tagal na nakalimutan na natin ang panalangin na isang araw sinagot ng Panginoon. At minsan, hindi sa ganung bagay, nagpapaalala ang Panginoon, mga kapatid. Nagpapaalala ang Panginoon sa karamdaman. Nagpapaalala ang Panginoon sa mga kaunting pitik na pagsaway. Pero baka hindi natin makayanan. Pero lagi kong sinasabi, mga kapatid na huwag naman natin hintayin na pitikin pa tayo ng Panginoon. Amen. Ako nga, hintay na lang mga kapatid. Sabi dito mga kapatid sa Revelation chapter 3 verse 14. Sa anghel na iglesia ng Laodicea, isulat mo ito. Ito ang mga bagay na sinasabi ng tapat, nagsanawa, tapat at totoong faithful and true witness mula sa paglalang ng Panginoon. Alam ko ang iyong mga ginagawa na hindi ka mainit kung malamig. Ibig sabihin pala mga
ginagawa. Sa panahon na kasagsagan ng ating kagustuhang tumugtog sa Panginoon, at sa panahon na nawawala na tayo ng ganang tumugtog sa Panginoon. Sa panahon na excited tayo mangaral, at sa panahon na wala tayong ganang mangaral, nakikita pala yun ng Panginoon nga. Nakikita lahat ng Panginoon. Sa panahon noong mga unang panahon na excited tayo pumunta sa church, kada Miyerkules, kada practice, kada pananambahan, mga kapatid, at sa panahon na parang wala na tayong pakialam, nakikita pala yun ng Panginoon nga. At sabi ng Panginoon, isusuka kita. Ano ibig sabihin ng isusuka? Ibig sabihin hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon ng ating buhay. You have commitment. Yung meron tayong katawan na para sa paglilingkod at meron tayong katawan para sa labas. Meron tayong atensyon para sa loob ng church, pero mas lamang yung ating atensyon sa labas. Nakikita pala yun ng Panginoon. Yung ating pakikisama sa mga gawain, ating pakikisama natin sa mga gawain sa labas, nakikita pala yun ng Panginoon. At yung panganib, mga kapatid, kasi ang sabi sa Biblia, yung pinaka-panganib dito, mga kapatid, yung hindi natin nararamdaman na tayo pala malahing na nasa harap ng Panginoon. Yung pinaka-panganib, ang sabi dito, sabi niya sa verse 17, because you say I am rich, sinasabi mo na ako'y mayaman, ako'y mayroong kayamanan at hindi na ako nangangailangan. Pero hindi ko alam na ikaw ay malalita, ikaw ay abay, ikaw ay tukha, ikaw ay hubad, ikaw ay bulag sa harap ng Panginoon. Minsan sa ating sitwasyon sa ating buhay, parang hayahay, parang wala naman akong karamdaman, parang goods naman ako, kasimba naman ako, nakakapunta naman ako sa church, nakakabigay naman ako, nakakaupo naman ako, nakakauwi naman ako. Easy ang buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na yung ating paglilingkod, i-half-half na natin sa harap ng Panginoon. Amen. Hindi ibig sabihin yun na hayahay na yung buhay ko, okay na, kahit hindi ako magsimba ngayon, sige talaga ako magsimba. Hindi pala yun okay sa Panginoon mga. Yung pinakamahirap, yung hindi natin makita yung ating pagkakamali dahil masaya tayong ginagawa yung ating. Yung pinakamahirap, yung mahirap tingnan at mahirap aminin yung ating pagkakasala dahil nag-i-enjoy tayong ginagawa yung kasalanan. And the danger of lukewarmness, mga kapatid, is number 1, wala na tayong ganang manalangin. Number 2, yung gawain ng Panginoon, parang okay lang na makatalo tayo, okay lang na hindi. Number 3, mga kapatid, mas marami tayong panahon sa labas. Kaysa panahon sa Panginoon. Hindi naman usapin na dito lang tayo may panahon sa loob ng church. Kahit sa ating mga tahanan. Nag-spend ba tayo ng 30 minutes, 15 minutes, o 10 minutes na pag-usap sa Panginoon? The Lord is your husband. Sabi sa Biblia, ang Diyos ng iyong asawa, ang Panginoon ng iyong asawa. Ikinasal tayo sa Panginoon sa panahon ng ating bautismo, pero yung ating asawa, hindi natin kinakausap. At kapag hindi natin kinakausap, magiging malapit yan talaga, mga kapatid. Magiging malapit talaga ang lahat kahit sino sa inyong may relasyon. Kapag hindi na yan nag-uusap, magiging malapit na yan lahat. Ganun din sa Panginoon. Kapag wala tayong panahon na kausapin ng Panginoon,
tayo ang puno ng kinabukasan ng sunod na pagsamba. Kunyari, hallelujah. I am rich. Wala na akong kailangan kasi nakapagtapos na ako. Wala na akong kailangan kasi pasado na ako. Hindi na ako manalangin. Tawang-tawa ang Panginoon na nalulungkot. Wala na akong kailangan kasi magaling na ako. Ipagka ako mananalangin. Wala na akong kailangan. May pera naman ako. Ba't ba ako mananalangin? Okay naman yung katawan ko. Okay naman yung pag-aaral ko. Ba't ako mananalangin? Kapag hindi natin kinakausap ang Panginoon, nakakapatid, lalayo at lalayo ang presensya ng Panginoon. Alam nga naman, ipagpilitan ng Panginoon yung sarili niya dati kung ayaw naman natin. At yung pinakamagandang natin, verse 19, sabi dito, as many as I love, I rebuke and chasten. Sa lahat ng ating mga inibig, sinasaway ko sila. Kaya natin narinig yung salita ng Panginoon ngayon dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya natin narinig yung hindi ko alam kung ako lang ba yung may pangangailangan sa salita ng Panginoon ngayong gabi nito, mga kapatid. Dahil ako, abinado ako sa sarili ko at alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon yung ginagawa ko araw-araw. Pero salamat sa Panginoon dahil ang sabi ng Panginoon sa lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway. Nang ibig sabihin, dahil narinig pa natin ang salita ng Panginoon ngayong gabi, ibig sabihin, pinaparamdam pa sa atin ng Panginoon, pinapaalala pa sa atin ng Panginoon na mahal na tayo at sinasaway na tayo. Yung paiging malahingan natin sa paglilingkod, yung paiging kawalang gana natin manalangin, magkakapatid, pilitin na natin ang ating sarili na manalangin. Kausapin natin ang Panginoon, kulit-kulitin natin ang Panginoon. Yung mga hindi natin gusto, yung mga ayaw natin, yung mga bagay-bagay sa ating buhay, isumbong natin lahat sa Panginoon. May masayang nangyari sa ating buhay, isumbong natin sa Panginoon. Kasi yung importante dito, sa ganito kagulong panahon, sa ganito kalakas ng hila ng sanlibutan, mga kapatid, sa ganito kalakas ng hila ng social media, ng cellphone, sa buhay natin sa kabataan. Dapat na tayo lahat ay nakikipag-usap lagi sa Panginoon. Dahil kapag hindi natin pinakausap ang Panginoon, bakit parang walang ang nagtutulog sa Panginoon? Bakit parang hindi naman ako narinig kapag inaawat ako sa Panginoon? Bakit? Hindi lang tayo Christian dito sa loob ng church. Hindi lang tayo Christian sa isang araw. Christian tayo buong panahon natin. At asawa natin ng Panginoon. Ikinasali tayo sa Panginoon, ikinapag natin ang Panginoon. Kaya kausapin natin ang Panginoon na araw-araw. Lord, dami nangyari sa buhay ng Lord, pupunta ako sa school, ingatan mo Panginoon ang aking sasakyan. Maraming aksidente sa kalsada. Nakatayo lang sa gilid, nabangga. Nagdadrive ng dahan-dahan, nabangga. Nagdadrive ng mabilis, nabangga. Praise the Lord, hallelujah. Samantala ng buhay natin, hiniingatan ng Panginoon araw-araw. Umaalis tayo sa bahay at nakakauwi tayo ng ligtas. Yes. Panatag ang ating pamilya dahil nandiyan ang Panginoon na nag-iingat sa ating buhay. At sabi sa verse 20 mga kapatid, behold, I stand at the door and knock. Ito na ngayon yung katok ng Panginoon sa ating puso. Kung nakakaramdam tayo na yung ating paglilingkod parang malalim na sa harap ng Panginoon. Kung nakakaramdam tayo mga kapatid na yung ating
paglilingkod, yung ating commitment sa Panginoon, parang half-half na lang. Katulad ko. Sabi ko, busy naman yan, lagi nagsisigtan. Pero hindi ko alam yung nangyayari sa buhay ko, at hindi ko rin alam yung nangyayari sa pananampalataya. Kaya mahalaga na magdalaginan tayo sa isa't isa. Behold, I stand at the door and knock. And if anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Sino mang nakarinig sa ating tinig? Nakarinig pero nagbibingi-bingihan. Nakarinig pero kinalimutan. Nakarinig pero binaliwala ang salita ng Panginoon, ng pagsaway ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him and he with me. Ano bang ibig sabihin ng mga kapatid? Kapag kumakatok ang Panginoon sa ating puso, at kapag pinapasok natin ang Panginoon, I will eat with him, kakain ng Panginoon, kasama natin tayo ang host ng panahon na yan. I-welcome natin ang Panginoon sa ating buhay. Lord, ito yung magagawa kong paglilingkod, Panginoon. Ito lang yung kaya ko, Panginoon. Kung may kulang man, dagdagan mo ako ng karunungan. Dahil sabi ng Panginoon, sa mga nagkulang ng karunungan, humingi sa Panginoon ng karunungan. Sa mga nagkulang ng kalakasan, humingi sa Panginoon. Lord, hindi ko makuha-kuha, Panginoon. Tinutugtog ko, tulungan mo naman ako, Panginoon. Wini-welcome natin ang Panginoon, papasok sa ating puso. Ang Panginoon, mga kapatid, hindi maarte. Hindi katulad ng mga tao. Kasi kahit marumi yung ating puso, kahit puno ng kabulukan, ng basura, ng mga kasuklam-suklam na bagay, puno ng galit, puno ng inis, puno ng kuot, puno ng inggit. Papasok na rin ang Panginoon kapag pinapapasok natin. At kapag hindi natin kayang alisin ang galit sa ating puso, hindi natin kayang alisin yung mga bagay-bagay na marumi sa ating puso, pagpasok at pagpasok ng Panginoon, walang iba ang gagawin yan, sisipain niya lahat palabas ng Panginoon. Kung dinilig natin ang tinig ng Panginoon at pinapasok ng Panginoon. Pero kung sa panahon ng itong parangaran, nagbibingi-bingihan ng mga tao, okay lang marinig, okay lang hindi, wala na magawa ng Panginoon. Kaya, at pag nandoon na ang Panginoon sa ating puso, magpapalit na ngayon ng host, mga kapatid. Panginoon na ngayon ang host. I with Him, and He with me. Panginoon na ngayon ang masusunod. Panginoon na ngayon ang mag-prepare ng kakainin natin. Kaya hanggang ngayon, patuloy na ang Panginoon nagpapakain sa atin. Hanggang ngayon, patuloy ang Panginoon nagpiprepare ng mensahe. Miyerkules, Sabado, Linggo, lahat ng araw na nakakarinig tayo ng mga pangangaral. Piniprepare yan ng Panginoon dahil tinanggap natin ang Panginoon na ang magiging host sa ating buhay. Na Panginoon na ang masusunod sa ating buhay. Hindi na tayo masusunod pa. Kaya, kung nag-enjoy man tayo sa mga kasalanan natin ginagawa, tigilin natin mga ating. Hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Kung nasa ilalim tayo ng pagkakamali, surrenderan natin sa Panginoon. Isang prayer lang naman ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi. Ang sabi sa Isaiah, hindi mahaba, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi tayo abutin. At ang sabi sa ibang verse, call upon the name of the Lord while He is near. Tumawag kayo sa Panginoon habang siya ay malapit pa. Dahil kapag tuluyan na yung lumayo, mga kapatid, hindi na maibabalik yung pag-ibig ng Panginoon. Kapag nanlamig ng Panginoon sa atin, mga kapatid, marami nang kasi pwedeng ipalit sa atin. Maraming pwedeng ipalit sa akin. Maraming pwedeng ipalit sa inyo. In an overnight, pwede gumawa ang Panginoon ng isang evangelist, ng isang mangangaral
namin pinangahawakan. Sabi ng isang evangelist, kapag sa panahon na yan, ikaw ang ginagawin ng Panginoon, ibig sabihin ng kamay ng Panginoon nakatutok sa iyo. At kapag tinanggihan natin yan, iikot yan at tuon yan magtuturog sa iba. Kawawa naman tayo kapag nilampasan tayo ng kamay ng Panginoon. What a great privilege to serve the living God. Praise. What a mighty God we serve. Napakadakila ng Diyos na ating pinagdilipuran. Hindi ba ito yung Diyos sa ating pinagdilipuran? Hindi gawa sa kahoy, hindi nakakarinig sa mga panalangin sa ating pagkiyak. At hindi mo lang ang Panginoon na hindi nakakakita sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. Tandaan natin mga kapatid, panahon ng kainitan natin sa paglilingkod at panahon ng kalamigan natin sa paglilingkod, nakikita yan lahat ng Panginoon. Isusumbat yan lahat sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon. Hindi ba yan lahat? Hindi pa wala yan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mga paalala ng Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa panahon ng aming kahinaan. Kalabitin mo kami kapag nakatalikod na kami, Panginoon. Kapag wala na kaming ganang pumasok sa church, ipaalala mo sa amin ng panahon na kami nakasatay sa galing at pinagaling ko kami sa aming karamdaman. Kapag wala na kaming ganang manalangin, ipaalala mo sa amin ng panahon na gusto-gusto ka namin makausap dahil meron kaming gustong nilingin sa iyo. Tulungan mo kami ibalik ang aming unang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami ibalik ang aming kaihinan sa paglilingkod. Yung mga kapatid at nanghihina, yung aming sarili na nanghihina, Panginoon, pananampalataya. Palakasin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, dahil sa ganito kagulong mundo. May hila kami ng sanlibutan. Pero dakila ang iyong pangako, ang sabi mo, Panginoon, walang sino man makakaagaw sa inyo mula sa aming mga kamay. At pinangahawakan namin ang mga pangako mo, Panginoon, na kailanman hindi kami maaagaw mula sa iyong mga kamay. Huwag mo kaming ibigay sa kaaway, Panginoon. Huwag mo kaming ibigay sa tukso na hindi namin kayang tagihan. Huwag mo kaming ilagay sa kasalanan na hindi namin kayang talikuran at pagkisihan. At huwag mo kami, Panginoon, ilagay sa mga problema na hindi namin kayang tulungan mo kami, Panginoon. At kausapin mo ang bawat isa sa amin araw-araw, Panginoon. O Lord Jesus, purihin ka. Dakila ang iyong mga paalala. Dakila ang iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Diyos na tapat sa kabila ng hindi namin pagiging tapat. Diyos na nakakaalala sa amin kahit hindi kami nakakaalala. Diyos na patuloy na nagpo-provide ng aming pangangailangan kahit sa panahon na kami nakakalimot humingi ng pagpapala sa iyo, Panginoon. Subalit patuloy mong tinitingnan ang aming mga lagayan sa bawat kusina. Kahit hindi kami humihiling ng kalakasan, patuloy mo kami pinagkakalooban ng kalakasan. Lord, dakila ka, Panginoon. Salamat sa bawat pag-iingat sa aming buhay. Sa panahon na kami nakalimot, patuloy mo kami paalalahanan. I love you, Jesus. Mahal ka namin, Panginoon, kaya tulungan mo kami sa aming kahinaan. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagduwalhati. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Jesus. Hallelujah. Pinabalik na sa Diyos sa pagkakas. Amen.